Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, April 13, 2026, ang bagyo po na minomonitor natin sa labas ng ating bansa ay isang ganap na po na super typhoon. Meron pong mga pagbabago sa direksyon nito. Aalamin po natin kasama ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng buntot po, extension ng hangin ng super typhoon po na nasa labas. Pero bago po natin simulan, hihiling lamang po ako ng pakiusap na i-like nyo po at i-share yung update natin. Sige na ho, para naman po malaman nila yung update at syempre yung pangamba ng mga kababayan natin sa paparating na bagyo ay mawala. Muli, ako po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster para sa araw po ng Lunes. Maraming salamat po sa paghihintay. At eto po, no, simulan na po natin yung ating update. Ito, ipapakita ko muna sa inyo yung ating tinatawag na Philippine Area of Responsibility, yung mapa natin. Kung mapapansin nyo ho, no, merong pula dyan o merong linya na pula dyan. At kung titignan nyo sa may bandang silangan, sumisilip na yung pinaka-extension ng hangin ng Super Typhoon Sinlaco. Kapag ito po ay nakapasok na sa loob ng ating bansa, tatawagin ho itong Super Typhoon Kaloy. Ito yung mga nagtatanong sa akin kung kailan ba exactly napapasok po sa loob ng ating bansa itong Super Typhoon na ito para daw mapaghandaan. So ngayon pa lamang dapat po maghanda na tayo maging alerto. Ipakita ko ulit. Dito po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Ito po, no, makikita nyo mabuti. Yung kulay pula na yan, tropical cyclone yan. Sa pagitan po ng April 16 hanggang sa 22, nandyan po yung exact na pagpasok po nito sa loob ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita ho ninyong mabuti, wala ho siyang direktang paglandfall o hindi po siya tatawid, no, sa may bandang kanlurang bahagi po ng ating bansa. Wala po tayong landfall scenario at i-consider pa rin natin yung mga senaryo mamaya pag-uusapan po natin. At ang makakaapekto lamang, no, sa silangang bahagi ng ating bansa yung extension ng hangin ng bagyo. Kasi ngayon po, kung mapapansin ho ninyo, ito ipakita ko muna, no, para makita nyo mabuti kung gaano ba kalawak yung inaabot ng sirkulasyon ng hangin ng bagyo. So ito yung mapa natin, kung makikita nyo yung bagyo, halos kasing laki ng bansa natin. Malawak ho kasi. Yung pinaka-radius niya, yung pinakamata naman, yung tuldok o yung pinakagitna po na yan. So makikita nyo mabuti yung sirkulasyon, yung pag-ikot po ng bagyo, makikita nyo mabuti. Malakas yung sirkulasyon nito, yung pag-ikot po nito, which is yan yung sinasabi natin na makakaapekto po sa silangang bahagi po ng ating bansa o tinatawag din natin ito na spiral clouds. Kaya mabuti pong malaman natin yung mga dapat po nating gawin. So ito po, no, yung mga lugar po na babanggitin ko mamaya, ito lamang po yung mga exactly na mga lugar na dapat maging alerto at maging handa kapag nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong Super Typhoon Sinlaco at tatawaging Super Typhoon Kaloy sa loob po ng ating bansa. Ipapaalala ko lamang sa inyo na ito po yung kauna-unahang super typhoon ngayong 2026 at unang bagyo naman po, no, sa buwan po ng April. At wala pong magiging kasunod yan, tinouble check na po natin yan. So ngayon po, sa huli pong pagtatala, ito pong super typhoon po na ito at makikita nyo mabuti, meron po itong lokasyon ngayon na 2,745 kilometers northeastern Mindanao. At tinataglay na po nito ang hangin na umaabot na po sa ngayon sa 180 kilometers per hour, malapit pa rin sa may sentro, at merong bugso na umaabot sa 200 kilometers per hour. Ang pagkilos po niya, ganun pa rin po, northward slowly o yung parang tinatawag din natin na almost stationary. Hindi pa rin siya ganun kumikilos, pero yung pinagbabasihan natin dito, yung pinakita ko po sa tropical cyclone threat potential, yung pagitan po ng April 16 hanggang sa 22. Yan kasi mga kaibigan, yung pinaka nagiging guide natin kung ano yung nagiging ganap sa paparating po na bagyo. Kaya nga po kapag nag-a-update ako, gusto ko, wag po kayong mangamba. Especially yung mga senior natin na nakikinig at nanonood ng update natin, yung nasa 70 plus mga senior na, kayo po yung mga inaalalayan ko, yung mga OFWs natin, yung mga lagi po nanonood sa akin. So salamat ho, no, at alam nyo, hihimay-himayin po talaga natin yan. So mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ngayon yung ating pinaka-mapa, no, para makita nyo po ng live at direkta yung mga nangyayari po sa labas ng ating bansa. Actually, kahit po ito nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, nararamdaman na po ito sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya babanggitin ko mamaya yung mga lugar at dapat yung mga banggitin ko na lugar maging alert at maging handa.
So kung makikita nyo po sa ating pinakamapa, eto na po yung bagyo. Actually, isang ganap na po ito na super typhoon category. Makikita nyo naman mabuti yung kanyang tinatawag na area of probability. Yung parang apa na yan, yung may mga tuldok-tuldok po na yan. Wala, hindi po talaga siya papasok sa ating landmass, hindi siya maglalandfall. Pero pinakita ko kanina, no, meron tayong pinakalinya na pula doon sa ating tinatawag po na Philippine Area of Responsibility. Papasok po yung kanyang extension ng hangin, no, pero walang direktang paglandfall. May mga inaasahan tayong posibleng pagbabago sa magiging direction po nito dahil kung makikita ho ninyo, kahit ganyan yung sitwasyon yan, kahit nagbago yan, minsan nagre-record yan pababa, minsan nagre-record po pataas. Pero dahil sa sitwasyon na ito ay malakas po na bagyo, walang pag-asa na siya ibumaba dahil walang high pressure na hangin na. Yung ridge of high pressure area dyan sa misilangan po ng Luzon, banda sa taas, no, nawala na po. Parang ang nangyari po kasi dito ay sumama o nagkaroon siya ng connection dito po sa super typhoon. Ito po yung tinatawag natin na super typhoon Silako sa ngayon at magiging super typhoon po kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Tignan nyo mabuti kung paano yung nagiging sirkulasyon po ng kanyang hangin. Ito po yung pinakamata, yung nakikita nyo po na kulay pink na yan. Yan po yung merong mga malalakas po na bugso ng hangin. Imagine niyo kapag yan ay nandito kahit papaano sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, malakas yung magiging impact niyan. Pero tulad na aking sinabi, ang direktang makakaapekto lamang po sa silangang bahagi ng ating bansa ay ito pong mga hangin niya. Nakikita niyo po ito? Yan yung tinatawag po natin na spiral clouds o yung sirkulasyon ng hangin, radius po ng hangin ng isang bagyo. Ito po, no, ang pinaka-max po na hangin na maaabot po nitong super typhoon na to ay hanggang 300 kilometers per hour. Pinaka-max na po yon. Pero ipag-pray natin na humina po yan. Ito po is na sa category 5. Pag sinabi natin category 5, pinakamataas yan, yung umaabot sa signal number 5. Ito po yung sinasabi natin dito. Ang hangin po o trap o buntot ng bagyo ang makakaapekto sa silangang bahagi po ng Luzon, silangang bahagi po ng Visayas, at silangang bahagi po ng Mindanao. So babanggitin ko yung mga lugar, pwede ho natin itong isulat at pwede naman tandaan kung matatandaan po ninyo. Importante kasi na dito tayo magbe-base, no, sa mga lugar po na kanyang maaapektuhan. Actually, hindi naman na ganoon kalakas yung magiging impact nito dahil hindi naman ito direktang maglalandfall. Pero ito na po yung hangin niya. Ayan na po, oh. Umaabot dyan, no, dito sa may bandang silangan po ng Mindanao. So unahin na muna natin, no, yung sa baba muna tayo sa may Eastern Mindanao. Sa may bandang Eastern Mindanao, ngayon po maging alerto yung mga lugar na babanggitin ko. Sa mga region po ng Eastern Mindanao, kasama po ang Caraga Region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. At kasama rin po ang Davao Region, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, at kasama po ang Davao City. So ito po yung extension ng bagyo, yung hangin po niya, nakakaabot po siya hanggang dito sa may bandang Eastern na Mindanao kahit nasa labas pa siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganyan ang epekto po ng isang super typhoon. Kaya naman po ngayon is binabalaan na yung mga lugar na ito para din mapaghandaan. Actually, wala namang mawawala sa atin kung mag-aasikaso na tayo, kung maghahanda na tayo kaysa maghihintay pa tayong umulan o maramdaman po, no, yung epekto po ng bagyo sa labas ng ating bansa. Yung ibang sinasabi, no, ay napakainit naman po. Wala namang, Kuya Francis, napakainit naman tapos panay kami bagyo. Ako po, no, sinasabi ko sa inyo yung katotohanan. Ito po yung bagyo. Actually, sa ngayon, hindi pa yan mararamdaman. Pero once na maramdaman na yan, bandang hapon lalo, no, yung nakapapansin nyo medyo maulap na, nagpaparamdam na yung bagyo. Kaya may sinabi akong date, no, April 16 hanggang sa 22, nandyan yung peak ng pagpasok. So it means pagpasok ng bagyong ito, super typhoon na ito, doon na magkakaroon ng changes, no, o yung pagbabago sa ating panahon. From mainit, mababawasan yan, magkakaroon ng mga pag-ulan. So taas tayo ng konti dito po sa may bandang Eastern Visayas po, no? Isa-isahin po natin yung mga lugar. Sana ho kayo is nakikinig at sinusulat po ninyo, no? Sa may Eastern Visayas, maging alerto at maging handa. Normally, lagi naman dinadaanan ng bagyo ang Eastern Visayas. Pero this time, pinapaalalahanan po kayo ng maaga. Sa Eastern Visayas, ang Biliran, Eastern Samar, Leyte,
Northern Samar at Southern Leyte, mag-ingat po tayo sa trap or extension lamang po ng hangin ng bagyo. Pag sinabi po natin na extension ng bagyo, hindi naman ito direktang epekto, no? Ito yung mararanasan lamang yung mga pag-uulan. Hindi naman sobrang lakas ito dahil mahina naman yung extension ng kanyang hangin. Wag lang po yung sa gitna, no? Nako, grabe, ito sa gitna. Pag nasa gitna tayo ng bagyo, yung pinakasentro, yan yung tinatawag natin na nakakatakot talaga na life-threatening na lakas ng hangin. Yung pinakagitna niya, actually wala masyadong ulan, pero yung nasa extension ng hangin niya, pinakabuntot, ito po, yung mga hangin na yan yung nagbibigay ng mga pag-uulan. Kaya nga minsan, kahit hindi po naglalaan po ng bagyo, o nasa labas ng ating bansa, basta super typhoon, nahahagip tayo, nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan. So sa taas tayo ng konti, bandang North Luzon po tayo. Tignan nating mabuti, importante malaman po ng mga kababayan natin. So natandaan nyo po yung mga lugar sa may bandang North Luzon, maging alerto at maging handa sa pagpasok po ng super typhoon ang Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, no? Ito po kasi yan, nakikita nyo naman may konting pagbabago na sa hangin. Kasama rin po no ang Cagayan Valley sa Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Ang Cordillera Administrative Region, maging alerto at maging handa rin po no ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, kasama po Mountain Province, so bandang extreme northern Luzon. Bakit po ngayon, ang tanong ng mga kababayan natin, bakit daw ngayon hindi pa nararamdaman po etong epekto po ng bagyo o super typhoon? Dapat daw mga garoon ng mga pag-uulan kasi super typhoon, bakit daw wala naman? Eto po, lagi ko pong sinasabi at inuulit-ulit po sa inyo, hanggat mainit pa ang panahon, hanggat okay pa, mag-asikaso na tayo, maglaban na tayo, mag-enjoy na tayo. Dahil once na pumasok na itong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, doon na yan magkakaroon ng epekto, no? Yung trap or extension ng kanyang hangin masyadong malawak. Kahit naman i-zoom out natin, makikita nyo mabuti kung gaano kalaki ito pong bagyo na ito, no? Yung trap extension ng kanyang hangin, yun po kasi ang ating pinaghahandaan. Pero huwag kayong mag-alala dahil answered prayer naman tayo. Nagbago naman yung direksyon nito. Imbis na ito ay mas lumapit pa ng konti sa ating landmass. Di ba kahapon sabi ko ito ay didikit sa ating landmass pero hindi siya maglalandfall ng direkta. Ngayon, mas lumayo pa po siya ng konti. No? At kung makikita nyo, kahit pumasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yung extension na lamang ng hangin ang makakaapekto. Lahat ng mga lugar na binanggit ko, Eastern Mindanao, Eastern Visayas, North Luzon, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Ngayon naman, ano ba yung mga dapat nating gawin? Kasi syempre, alam nyo, pag ganitong super typhoon category ang bagyo, palagi ho akong nagbibigay ng paalala kahit ulit-ulitin ko, okay lang, walang problema. Ang mahalaga sa akin, nasasabihan ko ho kayo. Talagang yun is a part po ng ating trabaho. So, unang-una, kinakailangan maging updated po kayo sa lagay ng ating panahon. Tignan nyo mabuti kung naka-subscribe at naka-hit yung notification bell para pag nag-update po ako sa umaga, mabilis nyo po nalalaman yung ating update. Sa update natin ganap ng super typhoon. Hindi po natin hinahype itong bagyo na ito dahil ayaw naman natin ng bagyo talaga. Nakikita nyo naman, pag walang bagyo, tahimik tayo sa update. Pero kapag merong bagyo, araw-araw po nagbibigay tayo ng update. Yung pangalawang paalala ko, lagi ko sinasabi, construction month pa rin tayo ngayon. Kung may konting budget, kung kahit pa paano may naitabi, patibayin ng bahay, yung mga bubong, i-double check, lalo na po itong Eastern Mindanao, Eastern Visayas at North Luzon dahil kadalasan diyan po nang gagaling yung mga bagyo na nabubuo. Actually, hindi pa tayo tag-ulan season ngayon. Kaya yung nagtanong sa akin kung anong hangin ba ang meron ngayon sa loob ng ating bansa. Ito po, wala na tayong amihan, wala pa rin tayong habagat o southwest monsoon, wala rin tayong easterlies. Yung ridge of high pressure area o yung high pressure area, meron yan yung nakarang araw pa. Pero ngayon, dahil nga po sa super typhoon na paparating, nawala na ito, nawala yung lakas niya. So, ang meron lamang tayo na hangin dito ay yung trap or extension po ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag etong bagyo na ito ay nawala na, doon magkakaroon ng development sa mga hangin. Ang unang mabubuo, asahan nyo yung easterlies o yung maalinsang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko kasi nasa summer season pa tayo. Nasa tag-init pa po tayo ngayon.
At eto po, yung isang paalala ko pa na lagi kong sinasabi is safety po natin ang ating mga importating gamit. Kasi wag nating ugaliin kung kailan nandiyan ang bagyo, kung kailan na nararanasan na yung mga pag-uulan, saka pa lang mag-aasikaso. Mas maganda ho kasi at nape-prevent natin yung mga disgrasya o yung mga bagay na hindi magagandang mangyari kapag una pa lamang is nakahanda tayo, di ba? Lagi ko sinasabi yan. Mga importante, mga dokumentong papeles, ilagay sa isang safe na lagayan na hindi mababasa. Yung mga lugar po na low-lying areas, maingat sa pagbabaha, no? Ito pa, lagi ko sinasabihan at binibigyan ng paalala mga kababayan natin na laging binabaha sa Metro Manila. Iwas tayo, ano, maglinis tayo ng mga basura sa kanal, yung mga plastic, huwag masyadong magtapon kung saan-saan dahil kapag maraming basura, yan yung isang nagiging dahilan kaya nagkakaroon po ng mga bigla ang mga pagbabaha. Yung tipong umulan lamang ng 1 hanggang 2 oras sa tuloy-tuloy, marami na o biglaan na yung bugso ng baha dahil yan sa mga nagbarang plastic sa kanal. Lagi kong sinasabi yan. Ito pa yung isang paalala, no? Ito po talaga ako mag-update ha. Meron po mga paalala. Meron ho ba tayo mga go bags? So, mapapakinabangan ba natin yan sa ngayon? Yes, mapapakinabangan natin yan. Bagkus meron tayong super typhoon na minomonitor. Kapag ka mga ganitong klase kasing bagyo, super typhoon, malalakas typhoon category, mga lindol, kailangan lagi tayong may go bags, no? Or mga emergency bag, no? Na kompleto na. Kasi mahirap na hindi natin mape-predict yung mangyayari. Nasa krisis pa tayo ngayon, alam nyo naman, pagtaas ng gasolina. Pero kung magiging handa tayo, yung paparating na panibagong bagyo na ito, malakas na bagyo, mape-prevent natin yung mga sakuna o mga bagay na hindi magandang mangyari. Yung isang paalala ko pa na lagi ko sinasabi, mag-safety o mag-stock ng pagkain na kayang tumagal ng pang ilang araw. So wag nating abangan na dumating muna yung bagyo pero nagbigay nga ako kanina no ng petsa na kung kailan ito peak na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil sumilip na siya sa ating radar. Nakita nyo naman. Ito kasing ginagamit natin, Zoom.Earth, makikita nyo mabuti yung kabuuan po ng ating bansa. Kasama yung mga nasa labas, no? At eto, kitang-kita naman natin, may super typhoon po dyan. Mga pagkain, no, sapat pang ilang araw, bigas, delata, mga itlog, importante po na nakahanda tayo sa mga ganito pong sitwasyon. Eto pa, yung isang paalala ko, baka makalimutan natin. Ipanalangin pa rin natin sa Panginoon, tuloy-tuloy po na etong super typhoon ay mag-recurve ng mag-recurve at hindi siya bumaba. Actually, ito po, recurve na talaga siya, no? Kita nyo. Ang mangyayari dyan, kapag diniretso niya yung kanyang tinatawag na area of probability, yung naka-highlight na yun, yung parang apa na yan, yung extension na lamang ng hangin na makakaapekto. So, ang epekto ng extension ng hangin, maulap na kalangitan at kadalasan bandang hapon may mga pag-uulan, yun po ang ating mararanasan. Pero sa ngayon, ang weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa, ito po tinatawag natin na local thunderstorms and bandang hapon po yan sa parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya kung minsan nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, hindi pa yun dahil sa bagyo. Yun po ay dahil sa mga localized thunderstorms na usually bandang pahapon at sa gabi po nagbibigay ng mga pag-uulan. Uulitin ko mga kaibigan, hindi po biro itong paparating po na super typhoon. Kung ngayon po wala tayong gagawing action at hindi tayo magiging handa, magiging mabigat po ito para sa atin. Ang sinasabi ho ninyo hindi naman ito maglalandfall, hindi naman ito magkakaroon ng direktang epekto. So bakit kami dapat mataranta at mag-asikaso? So ang sinasabi ko lamang huwag tayong mataranta, hindi tayo dapat mataranta, pero kailangan pa rin natin maging handa at maging alerto. Yung mga posibilidad kasi o mga senaryo dito, kino-consider natin kahit pa paano. Hindi tayo yung malayo naman. Sige, wag na kayong maghanda, okay lang. Hindi ko po sinasabi. Ang sinasabi ko, kung mag-aasikaso tayo, maghahanda tayo sa ganitong paparating na bagyo, papasok sa parto walang mawawala sa atin bagkos magbe-benefits pa ito sa bawat isa. Yung ibang mga kababayan natin, actually kahit yung medyo bata-bata, nakikinig po sa update natin. Nakakatuwa kasi nakakapulot sila ng mga dito aral sa atin, no? At yung mga paalala, hindi lamang sa bagyo. Talagang very practical po yung binibigay natin na update. Kaya ako lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ito po, no, makikita nyo mabuti, summarize natin.
bagyo na nasa labas ng ating bansa. Pinangalanan po ito na may international name na Sinlaco. Once pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, magiging Super Typhoon Kaloy. Ito po ay pangatlong bagyo pa lamang ha. Ngayong 2026, unang super typhoon naman siya. Ang taon po ng 2026 may expected po na 19 hanggang 20 po na bagyo ang mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So yan naman yung mga normal na dami ng bagyo at minsan mas mababa ho dyan. Nasa pangatlo pa lamang tayo. Huwag kayong mag-alala, dinouble check na natin yan. Wala tayong nakikita na kasunod nito na bagyo. So matatapos po ang buwan ng April ay wala tayong makikitang panibagong bagyo na paparating. Bagkos pagtatapos at nawala na itong bagyo, super typhoon na ito, balik na naman tayo sa mainit na panahon. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. Muli ako si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Lunes. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.